Good day mga idol, welcome sa another episode natin ngayon. No? Meron tayong special guest ngayon, none other than the world-renowned gamefowl breeder, no? Master Lancelot de la Torre. Master, kamusta na po kayo? Okay lang. I'm fine. Master, maraming nagtatanong kung gaano pa ba kayo ka-active sa industry natin ngayon? Well, I'm so active ever since. Akala lang ng iba, tumigil ako because of what I did, no? Too long for the industry. I've read only 30% battle crosses, and I've read the 70% breeding materials. That's why you can't seldom you can't see me every now and then in any cockpit. No? I have only a few of fights. Might be about 10 years ago. Until now, I fight, but seldom. Piling-pili lang yung mga mga events na Pagka may sinusundan. available na battle crosses, may natitira pa. Yan, pinagtyatsagahan ko, nilalaban ko pa rin. Kung sa tingin ko enough na na hindi tayo mapahiya. So mostly master nasa breeding materials yung mga production nyo ngayon. 70%. Yun mga idol, sa mga nagtataka kung bakit seldom na lang sumali si master. Mostly kasi breeding materials, no. Yung mga idol natin sa mga malalaking cockpit ngayon, nag-a-acquire sila kay master ng mga breeding materials. Pero hindi na lang namin sinasabi kung sino-sino sila, pero yung mga idol nyo ngayon sa mga malalaking laban, halos nanggaling kay master yung mga materials nila. Excuse me. Ayoko lang sabihin kung sino mga yan, because they have the right to remain silent. No? Kasi may mga siguro may proteksyonan din sila na tayo naman master, hindi naman natin sinasabi kung sino-sino sila. Kung sino lang ang nagre-recognize, maraming salamat. Pero yung mga hindi nagre-recognize sa mga ginawa ko noon, na tulong ko, okay pa rin sa akin. wala. But if I mention them, baka hindi sila maniwala na si ganon pala nakakuha din ng material sa atin. Yung importante master, natulungan natin sila, no? Yes. Master, nung last January po, sumali po kayo sa Candelaria at gumamit po kayo ng isang blade lang for 7 fights. Ang daming doon, ang daming nakakita ng knife na yon. May mga nilaban ako doon na mga matatanda na mga broodcock. But siguro more or less ilan ba 'yon? Apat doon mga bull stags din. Mga tig lang 17, 18 months old. And they won, no? Candelaria yun, they won. And gumamit ako ng blade na kasi nakikita ko halos lahat ng naglalaban ngayon, makikita mo sa big events, sa mga kung saan-saang lugar, ang hahaba ng tari nila, no? Ang haba. Now, it come into my mind na sabi ko, gusto ko lang ipakita sa lahat ng magsasabong na yung pahabaan ng
ng tari is not tinatawag doon advantage, no? Kasi yung manok, kahit tarian mo ng mga 1.5 inch na mga Mexican knives na yan, mga short knives, ay makakamatay yan kahit isang bakil lang pagka maganda ang cutting ng manok. And I tried the socket knife of Americans made by Bones, Mr. Bones. Maganda ang result, no? Ginamit ko isang tari lang sa 7 manok. Wow. So it happened lang siguro na tiba yung yung tari. At least nakita ng lahat. Firstly, first 2 fights ko medyo pa nga ako kinukontra pa nga ako ng mga ibang mga magsasabong because sabi nila hindi daw makamatay because they are used into mga mahahaba na mga tari. Oh. And then nakita nila na 1 shot lang, 1 or 2 shots lang patay na yung kalaban. Oh. And there's so many people who is asking about that kung totoo. And it's true, no? Na gumamit ako ng bones knife ng Amerikano. And na-appreciate ko talaga yung blade na yon, no? Kasi siya matibay talaga. Yun mga idol, nasagot na ni Master yung yung mga katanungan nyo na isang blade lang talaga yung ginamit niya. Mga idol, Master, ano po yung tips mo sa mga nagsisimula pa lang na mag-breed, no? Para ma-inspire naman sila kasi gusto din nila malaman kung ano ba yung breeding is an art. Dito mo makikita no one can dominate the sabong, no, the cockfighting. So it's always challenging. That's why walang shortcut sa pagbe-breed o sa sabong. So ang advice ko sa mga neophytes breeder, they need to have a very good breeding materials to compete in this industry ngayon, no? Because if you are not, mahihirapan ka talaga because as of now, Filipinos are I think if not the best, one of the best country that have a good chickens to fight for. So kailangan yung new fight breeders must have good breeding materials. And I advise to all breeders who are old and reliable breeders na dapat ibigay naman natin sa kanila yung sa mga new fights. Turuan natin sila how to breed and give them our best breeding stocks para balang araw makikita din natin na yung industry natin not only one of the best but the best in the world. wow. Yun ang magandang kasi pagka maganda ang breeding materials, maganda ang competition. Now, kung maganda ang competition, syempre magiging number 1 ka. So salamat Master sa pagpaunlak sa interview natin ngayon. Mga idol, pag meron po kayong mga tanong
regarding sa kay Master, kung anong mga tanong nyo, pwede nyo po akong i-message kasi halos pwede naman tayong magkita ni Master araw-araw, no? Open po si Master sa mga katanungan, mga idol, no? At saka yung maganda dito, nagme-mentor po si Master ng mga bagong breeders. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-message sa akin, sa page natin, sa channel natin, mga idol, para ma-direct po natin kay Master. Master, salamat po sa pagpaunlak. Maraming salamat po. You are Mabuhay po most, kayo. you are most welcome.